Ang SMC teams nga ang tatlong teams na may mga ginagawang trades bago ang PBA playoffs every conference. Ito ay dahil para lumakas nga sila pagdating ng PBA playoffs. Kaya't narito ang mga top trade targets nila bago ang PBA playoffs ngayong conference. Umpisahan natin sa may pinakatuktok nila ngayon sa standings na Magnolia Hotshots. Top 6, Christian Standhardinger. Si Christian nga ay mag-iisang PBA season nang hindi naglalaro sa PBA. Ito ay matapos siyang hindi pumirma ng extension contract sa Terra Firma Jeep at biglaan na lang nag-announce ng retirement sa PBA. At napapabalitaan pa ngang may alitan nga daw sila ni Coach LA dati sa Ginebra, kaya di siya kukunin ni Teniente sa Magnolia. Pero si Stan Hardinger nga lang ang talagang susi para makapag-champion ulit ang Magnolia Hotshots. Kaya't kung desidido talaga si Coach LA na pag-championin ng Magnolia ngayong PBA 50th season, ay si Stan talaga ang dapat niyang kunin sa Magnolia ngayong conference. Nag-a-average si Bulldozer ng 15.2 points, 8.4 rebounds, 3 assists, 0.5 steals, 52 field goal percentage at 50% free throw shooter sa kanyang last PBA 49th Governor's Cup. Panoorin natin ang maikling basketball game highlights ni si Stan last PBA 49th Governor's Cup sa Terra Firma Jeep. Top 5, Jason Perkins. Si Hefty Lefty nga ay ang nagdadala sa Phoenix Fuel Masters every PBA season. At lagi din siyang napapabilang sa top 5 ng BPC Award every conference. Pero lagi nga siyang banderang kapos dahil hindi nga nakakapasok sa PBA playoffs ng team niya. At nagkakaedad na din itong si Perkins ngayon. Kaya tiyak na gusto din niyang magka-championship bago siya magretiro sa PBA. Kaya't ayon nga sa source na to ay susubukan daw i-offer ng Magnolia Hotshots si Joseph Erovu at ang 51st first round pick nila sa Phoenix kapalit ni Jason Perkins. Uma-average si Hefty Lefty ng 16.5 points, 6.3 rebounds, 2.1 assists, 0.4 steals, 23% 3-point shooter at 77% free throw shooter sa kanyang ongoing PBA 50th Philippine Cup. Panoorin natin ang maikling game highlights ni Perkins sa Phoenix kung siya na nga ba ang missing link ng Magnolia para sa championship ngayong conference. Isunod naman natin ang defending champion na San Miguel Beermen. Top 4, Cade Flores. Si Flores nga ay isa sa mga rising star player ng Titan Ultra. Pero open for trade nga daw ang mga players ngayon ng Titan ayon sa may-ari nito. Ngunit si The Beast Calvin Abueva nga lang ang not for trade ngayon para sa Titan Ultra. At isa lang din ang ibig sabihin nito na open na for trade na din itong si Flores ngayong conference. Kaya tiyak na isa na nga ang SMB sa mga gustong-gustong makuha itong si Flores. Nag-a-average si Flores ng 5.8 points, 4.6 rebounds, 1.2 assists, 1.8 steals, 50 field goal percentage at 70% free throw shooter sa kanyang ongoing PBA 50th Philippine Cup averages. Panoorin natin ang kaunting game highlights ni Cade sa Northport last PBA season kung paano nga ba ang playing style niya. Top 5, Joshua Munson. Si Joshua nga ay isa sa mga star player ngayon ng Titan Ultra. Pero sa kapapasok na balita nga, ay nasa may trading block na ng Titan itong si Munson. Pero ayon mismo sa may-ari ng Titan na si Sir Brian Calantoc,
ay sa may big man lang daw pwedeng i-trade itong si Monson. Kaya't ayon naman sa source na to ay balak daw i-offer ng SMB si Mo Tautua at Jeron Teng kapalit ni Joshua Monson at Kate Flores. Nag-average si Joshua ng 21 points, 5.1 rebounds, 4.8 assists, 1.3 steals, 32% 3-point shooter at 78% free throw shooter sa kanyang ongoing PBA 50th Philippine Cup. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Monson sa Titan Ultra kung magiging fit nga ba siya sa sistema ni Coach Leo. At last but not the least ay itong may kailangan mag-trade sa kanila na 8th-seeded na Barangay Ginebra. Top 2, Shawnee Winston. Si Winston nga ay isa sa mga rising star players ng Converge. Pero parehas nga sila ng position ng star rookie nilang si Deliano. Kaya at minsan nga ay nagagawan sila ng playing time sa team. Pero wala ngang magagawa itong si Winston dahil mas magaling talaga sa kanya si Juan. Dahil siya ang binababad ni Coach Delta ngayong Philippine Cup. At muntikan pa nga siyang hindi nag-sign ng contract extension nitong PBA off-season dahil nagpapataas nga siya ng sweldo sa Converge. Kaya dahil dito nga, ay pwedeng mag-offer ang Ginebra sa Converge upang makuha nila si Winston sa kanila. Si Winston ay nag-average ng 16.1 points, 4.4 rebounds, 2.6 assists, 0.6 steals, 33% 3-point shooter, at 87% free throw shooter sa kanyang ongoing PBA 50th Philippine Cup. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Winston sa Converge kung gaano nga ba siya kagaling na player. Top 1 kay Balungay. Si Balungay nga isa sa mga modern big man ngayon sa PBA dahil may shooting nga siya bilang isang center. Tiyak na malapit na din i-trade ng Phoenix itong si Balungay dahil malapit nang matapos ang rookie contract niya sa Phoenix at tiyak na hihingi ito ng mas malaking kontrata dahil maibubuga din naman talaga ang rising star player na to. At ayon nga sa source na to, ay pag maging available na for trade itong si Balungay, ay balak ngang i-offer ng Ginebra ang sarili nilang 51st pick at si Isaac Go kapalit ni kay Balungay. Si Balungay nag-average ng 12.8 points, 7.9 rebounds, 1.3 assists, 0.5 steals, 0.4 blocks, 10% 3-point shooter at 70% free throw shooter sa kanyang ongoing PBA 50th Philippine Cup. Panoorin natin ang isa sa mga best game highlights ni Balungay sa Phoenix kung gaano nga ba siya kagaling na player. Ito ang mga top 3 targets ng bawat SMC teams bago ang PBA playoffs ngayong PBA 50th Philippine Cup. Sa tingin niyo mga kabubbles, makukuha kaya nila ang mga tinatarget nilang players para sa PBA playoffs? I-comment nyo na po yan sa baba.